Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ang lahat ng papuri ukol lamang para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbatit pagbugay ay sumakanyang sugo nawa na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh sa lahat ng estudyante dito sa ating online learning, dito sa welcome po kayong lahat sa ating short course ng Akida, at ako po ang inyong magiging ustad sa mga lectures na ito inshallah ta'ala sa usapin ng Akida. So alhamdulillah, inshallah simulan natin sa pamamagitan ng pagtalakay na kung ano ang kahulugan ng Akida, bago tayo magpalalim, no? So ayon sa mga scholars natin, al-aqidatu lughawiyan ma'khudatu min al-fi'l aqada. Sabi sa mga kutub natin, sa mga books natin, ang akida daw anya ay from the verb or pandiwa na akada. Ibig sabihin ay rabat o awthaqal akad biquwa. Sabi, ito ay ang pagtatay up o pagtatali na matatag, no? At may mga muradifat ito, walaha muradifat mitlu. Pag sinabi nating akida, may mga katulad siya, tulad ng pag pinag-usapan natin is tauhid, wal iman, tauhid, pananampalataya, wa sunnatun nabawiyah, mga pamamaraan, tradisyon, at mga gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagdating naman sa technical meaning nito, yung tinatawag na istilahan, fa'arrafat al-aqida bi shaklin am ala annaha ma yu'akhadul insan alayhi qalbuhu aqdan muhkaman la shakka fihi. Sabi sa mga libro natin, ang akida daw ay niya, pag tinawag natin istilahan o sa technical meaning nito, ito yung paniniwala, prinsipyo ng isang tao na nasa kanyang puso na walang halong pag-aalinlangan. Ito yung ibig sabihin ng akida. Ibig sabihin natin, when it comes na binabanggit natin yung akida, this is the certain belief, no? Yung tukoy, tiyak na paniniwala ng isang tao nasa kanyang puso. Ito yung kanyang pinaninindigan, ito yung kanyang prinsipyo at pinaniniwalaan. So mahalaga ito sa pag-aaral, no? It is very important to be educated about akida, lalo na sa mga new Muslim, sapagkat ito yung transformation period natin, no? Transformation period mula sa ating dating religion patungo sa ating bagong paniniwala. So mahalaga yun. Marami tayong mga akida, mga dating paniniwala, prinsipyo na lumalabag sa Islam. So mahalaga na sa umpisa ng ating pagmumuslim ay mapag-aralan natin ng tama ang akida. So ito ang kukunin nating paniniwala sa ating puso at aalisin natin ang anumang pag-aalinlangan at pagdududa. Ito yung pinakamahalaga dito. At ano naman ang akida, pag sinabing akidatul islamiyah, ito naman yung sinasabi, ammal akidatul islamiyah bishaklin khas fahiya al-imanul jazim billahi. Ibig sabihin, ang pananampalatayang ganap kay Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmul akhir wa wal qadar khairihi wa syarrihi. Ang sabi, ang paniniwala una ganap kay Allah subhanahu wa ta'ala, paniniwala at pananampalataya sa kanyang pag-iral ng kanyang mga malaikat o mga anghel, sa kanyang mga manuskreto, sa kanyang mga sugo, sa araw ng paghuhukom, at sa tadhana o yung tinatawag na qadar. Ito may mabuti o masama. Dito umiikot ang usaping akida. At sabi pa na ito ay dapat waja'a bihi ma ja'a bihi an-nusus as-sahiha min usuliddin, na nakabatay ito mga bagay ito, itong pananampalataya, paniniwala, akida, prinsipyo, nakabatay ito, tinatawag natin usuluddin. Ito yung foundation ng ating din, which is Quran at ang sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Of course, sa malalim na pag-aaral, may kinikilala pa tayong ijma o na pagkasunduan ng ating mga ulama o ng mga sahaba radhiyallahu anhum. At ganun din part ng akida natin, yung belief sa mga umurul ghaib wa akhbaruhu, na paniniwalaan natin yung mga bagay ng ghaib, yung mga lingid sa atin na sinabi sa atin ng Quran at ng sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito rin ay part ng ating akida, no, na
paniwalaan, panampalatayanan ang mga ibinalita sa atin na kahit na hindi pa natin nakikita. This is also part of our akida. So mahalaga ito na mapag-aralan natin. So ano ang alaqatul akida bil muslimin, no? Khasatan o especially sa Muslim Jadid, ano ang kinalaman, bakit kailangan natin pag-aralan ng akida? Tulad na nabanggit natin sa kanina, ang importance nito dahil ito ay mula sa dating paniniwala natin, magbabago tayo ng paniniwala. May mga tatanggalin tayong lumalabag sa akida ng Islam o paniniwala ng Islam. So, sa isang Muslim, marapat na siya ay nasa tamang akida. Tamang akida, tamang paniniwala na bumabatay sa Quran at sa tinatawag na sunna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa paniniwala o pagkaunawa ng mga sahaba radhiyallahu anhum. Etong batayan natin na ito, sapagkat kapag ikaw ay naniwala o meron kang paniniwala na wala dito sa tatlong pundasyon na to, wala sa Quran, wala sa sunna, at hindi sang-ayon sa pagpapaliwanag o pagkaunawa ng mga sahaba, maaring ilabas tayo nito sa labas ng Islam. Maaari tayong ilabas nito sa Islam. So, mahalaga na isang Muslim ay nasa tamang akida. So, ito po ang unang paksaan natin na dapat malaman ng mga new Muslim, lalo na sa nagtitake ng course na ito. At inshallah, subaybayan nyo pa po ang mga kurso na ating tatalakayin sa paksang ito. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.